Ang sabi lang ni Late ay tulungan ko siyang mag-cover ng shift, pero hindi niya sinabing maging club host ako. Huwag mo akong... Anong wag mo ako? Lumabas ka para maging puta tapos magpapanggap ka pang birhen? Inumin mo yan. Inumin mo. Ang ganda ng mukha mo. Pinagnanasaan kita. Sobrang nagiinit ako. Bitawan mo ako. Sira ulo. Naku, parang may kung anong problema sa alak na yon. Tatakas ka ha? Tumakas ka pa ulit. Subukan mo pa ulit tumakas. Takbo. Sige. Tumakbo ka pa. May problema sa inumin kanina? Ipaimbestiga mo sino ang may gawa nito. Masusunod po? Tulong. Ang hari na walang korona ng kapital, ang pumapatay ng walang pakundangan, si Kuya Kwan. Grabe ang init na nararamdaman ko. Legal age ka na ba? Pananagutan kita. Kung masakit, kagatin mo lang. Tapos na, ano bang ginawa ko kagabi? Ayon sa mga tao kagabi, siya raw ay isang hari na walang korona, pumatay ng walang bahid. Mas mabuti pang lumayo ako sa kanya. Moxing, halika rito agad. Ipaliwanag mo ang nangyari kagabi. Pinag-duty kita. Bakit ka umalis sa kalagitnaan? Wah, Sino ang kasama mo nakipagsayaw kagabi? 1-1. Tinuring kitang pinakamatalik kong kaibigan. Makinig ka sa payo ko? Huwag ka nang pumunta sa mga nightclub. Masyadong delikado. Sige na, sige na. Hindi na kita pagpapadutyhin ulit. Ibigay mo sa akin ang ID mo. Parang nawala ko. Halos mawala mo na ang trabaho ko. Tapos nawala mo pa ang ID ko. Ano ba ang magagawa mong tama, ha? Umalis ka na dyan, umalis, umalis. Naiinis ako sa'yo. Magandang araw, Senyor Kwan. Senior Kwan? Batay sa impormasyon sa ID, nalaman namin, andito lang ang babae kagabi. Ito ay isang jade pendant na minana ng pamilya Kwan. Kapag tinamaan ng dugo ng itinadhana, ito ay magliliwanag. Akala ko ay alamat lang. Pero ang babae kagabi, napakita sa akin na dapat akong maniwala. Tara, hanapin natin siya.
Bakit ka bumalik? Kayo po ba si Senyor Kwan? Ang dinala ko kagabi? Ikaw ba iyon? Ang babaeng sinama ko kagabi. Ikaw ba iyon? Kagabi? Si Master Kwan ba ang nakipaggulo kay Muroxing? Hindi mo kailangang kabahan. Naiwan ang iyong ID sa hotel kagabi at sa pamamagitan nito, nahanap ka namin. Mukhang nagkamali sila ng tao. Pero bakit hindi ko na lang samantalahin ang pagkakataon at tanggapin ito para magkaroon ako ng walang katapusang kayamanan at karangalan? Siyempre, akin itong ID. Maraming salamat po, Master Kwan. Ang babaeng ito? Bakit parang iba na siya ngayon kumpara sa dati? Naalala ko na kagabi, parang hindi ka nagpabango. Hindi ba't masyado akong pinawisan? Kaya nag-spray lang ako ng kaunti. Heto, 50 milyong piso. Bukod pa rito, ayusin mo ang iyong mga gamit at tumira ka sa apartment na pag-aari ko. Mag-aayos ako ng tao na susundo sa iyo. Muroxing, ang posisyon ng batang ginang ng pamilya Kwan. Ako na ang uupo para sa'yo. Isang gabi lang. Paanong nabuntis na agad ako? Anak, huwag kang mag-alala. Kikita si Mama para palakihin ka. Ito ang may pinakamataas na sweldo para sa pagiging kasambahay. Sana pumasa ako sa interview. Master Kwan, nagkamali ako? Master Kwan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Master Kwan? Ang babaeng ito ay wala pang kalahating minuto, pinalabas na kaagad. Galit na galit si Master Kwan sa mga babaeng may masamang hangarin at gustong umakit sa kanya. Huy, huwag ka nang magsalita. Lumabas na si Master Kwan. Siya ang lalaking iyon noong gabing iyon. Siya ay hindi marunong makisama. Kung makilala niya ako, tiyak na maghihiganti siya sa akin. Tumigil ka. Ay, patay, baka nakilala niya ako? Itaas mo ang ulo mo. Ang babaeng ito, bakit parang nakita ko na siya? Master Kwan, bumalik na ang ginang. Medyo hindi komportable si young madam sa apartment, kaya inilipat namin siya sa annex. Mali ang nasabi ko. May asawa na, pero naghahanap pa rin ng iba? Parang sinisiraan mo ako ah. Mali ang dinig mo, hindi ko ginagawa yan. Nakasuot ng simple at nakayuko, mukhang wala namang masamang balak. 50,000 ang buwan ng sahod, kasama na ang pagkain at tirahan. Para maging personal kong katulong, gusto mo ba? 50,000? Totoo ba yan? Bakit ako? Wangma? Kumain na tayo mamaya. Binibigyan niya ako ng ganoong kataas na sahod? Hindi ko na siguro siya sisiraan. Rushing. Dalhin mo na kay Sir Kwan ang tradisyonal na gamot. Nagpapakulo pa ako ng bird's nest doon. Opo, sige. Dahil dumating ka na, masahehin mo muna ang likod ko. Bakit kasama sa trabaho ng maid ang masahe? Hindi pa ako natuto niyan. Bakit nakatunganga ka pa dyan?
Baywang. Subukan mong bumaba pa. Masyadong mataas. Dito mismo. Huwag kang mag-alangan. Bakit ang hina mo ngayon? Bakit ikaw? Ako, dala ko lang po ang gamot. Hindi ko po alam na kailangan ding magmasahe. Pasensya na po, hindi ko po kaya. Bakit hindi ka nakasuot ng tsinelas? Ako. Natatakot lang po akong madumihan ang inyong alpombra. Pupunta na po ako. Sandali. Murushing? Bakit siya nandito? Ayos ka lang ba? Parang takot na takot ka sa akin. Hindi ako kumakain ng tao. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. Kahit masama ang tiyan mo, huwag kang laging uminom ng gamot. Gusto mo ipagluto kita ng mga pagkain na magpapagaling sa tiyan? Unahin mo muna ang sarili mo, bata. Ang lalaking ito na nasa tuktok ng pyramid, lumuhod para isuot sa akin ang sapatos. Naisuot na. Lumabas ka na. Sino yan sa labas? Boss Kwan, Bakit ka nandito? isang buwan na po kayong hindi dumadalaw sa akin. Sinadya ko pong paalisin ng masahista. Ako mismo ang magmamasahe sa inyo. Sino ang nag-utos sa iyo na magpumilit pumunta rito? Pinapayuhan kitang maging disente? Huwag mo akong gambalain. Tiyak na may gusto si Kwan Shuyan kay Muroxing. Kailangan kong paalisin si Muroxing dito. Kung hindi, mabubunyag ang pagkatao ko sa lalong madaling panahon. Roxing, medyo mabigat ang mga sinabi ko noong araw na yon. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo ng personal bukas. Roxing, wag mo nang isipin ang nangyari noon. Okay lang. Pero buntis ako, kaya hindi talaga ako pwedeng uminom ng kape. Ano? Kaninong anak yan? Kay Kwan Shu yan, kay Boss Kwan. Hindi dapat malaman ni Kwan Shuyan na buntis si Muruxing sa anak niya. Roxing, huwag mong ipaalam sa kanya. Narinig ko na itong si Boss Kwan. Espesyalista siya sa pagluloko ng mga inosenteng bata para makipagtalik at hindi pa gumagamit ng safe sex. Pagkatapos, pinipilit niya pang magpa-abort ang iba. Pero hindi naman siya mukhang ganoong klaseng tao. Marami akong nakitang ganyang babae sa mga nightclub. Yung mga mayayaman na pamilya, hindi nila papayagan na tayong mga ordinaryong tao ang magsilang ng kanilang mga anak. Ang card na ito ay may humigit kumulang 800,000 piso. Kunin mo at umalis ka na agad. Huwag niyang malalaman. Naiintindihan ko. Aalis na ako. Tulungan mo akong gumawa ng peking ulat ng pagbubuntis, bilisan mo. Muruxing, kapag umalis ka na, lalantad ako at lilipat sa tabi ni Boss Kwan. Sa takdang panahon magiging totoo ang peke. Ito ang una mong hapunan na niluto ko. At ito na rin ang huli. Ituring mo na itong pamamaalam. Boss Kwan, hindi ba masarap ang pagkain? I-package ninyo itong lahat. Kukunin ko.
Ito ang unang pagkakataong nagdala ng pagkain si Sir Kwan. Alam niya siguro na nalamang buntis ang asawa at gusto niyang patikimin ito sa kanya. Tama si Wanwan. Tanging ang legal na asawa. Ang karapat dapat magbuntis ng anak ni Sir Kwan. Bakit hindi kayo kumakain? Sir Kwan, hindi ba't karaniwan ay kumakain kayo sa inyong pribadong chef? Nag-iingay ang bata sa bahay na gusto niyang magluto. Bakit puro delivery ang kinakain ninyo? Walang nagluluto sa bahay. Wala po kaming swerte tulad ninyo, Sir Kwan. Sir Kwan, tumawag si Binibining Lin kanina, nabalitaan niyang nasa kumpanya kayo at nagmi-meeting. Kaya nag-ayos siya at pumunta sa pangunahing tirahan. Sir Kwan, pwede ba kayong umuwi ng mas maaga ngayon? May gusto lang akong sabihin sa inyo. Ihanda ang kotse, babalik kami sa lumang bahay. Hihintayin ko pa ba si Sir Kwan bago umuwi at magpaalam ng personal? Oo. Hindi na. Roxing, dumating na ang dalagang asawa. Sumama ka sa akin at salubungin natin siya sa may pintuan. Wanwan, bakit ka nandito? Sumpa, hindi ba siya umalis? Kinuha niya na ang pera ko, pero gusto pa rin niyang manatili at akitin si Ginoong Kwan. Habang wala pa si Ginoong Kwan, dapat ko siyang paalisin ng kusa. Sasabihin ko na ang totoo. Ako ang tunay na may bahay ni Ginoong Kwan. Ang young madam ng pamilya Kwan. Wanwan, bakit hindi mo sinabi sa akin dati? May dinadala ka bang problema? Wanwan, Ulitin mo ang tawag mo. young madam. Wanwan, hindi ba tayo ang matalik na magkaibigan? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Magkaibigan? Sinasabi ko sa iyo, tanging ang mga taong nasa parehong antas lang ang maaaring maging magkaibigan. At ikaw, hindi ka karapat-dapat kahit magdala ng sapatos ko. May tao ba diyan? Sampalin niyo siya. Kapag nalaman na niya kung saan siya nagkamali, doon kayo titigil. Madam, hindi po maganda. Bumalik na si Ginoong Kwan. Kung malalaman ito ni Ginoong Kwan, hindi magiging maganda. Kailangan kong itago mo na si Roxing. Tigil. Hindi ko maaaring hayaan si Ginoong Kwan. May makita ang pangit na ito. Mga tao, dalhin niyo siya palayo. Madam, si Roxing ay bata pa, kayo. Tumahimik. Ako ang hostess ng bahay na ito. Kung hindi kayo makikinig sa akin, kapag nakasal ako rito sa hinaharap, malalagot kayo. Dalhin siya. Ginoong Kwan, tulungan niyo ako. Ano ang nangyayari dito? Sir Kwan, hindi marunong ang katulong namin. Kaya pinadisiplina ko. Alam ko pong pauwi na kayo. At ayaw kong madumihan ang paningin niyo, di ba? Manang Wang, kailangan talagang ayusin ang mga katulong sa bahay. Habang nagtatrabaho, anong klaseng itsura iyan? Opo. Mag-iingat na po ako sa susunod. Bakit nakatunganga pa kayo? Dali kunin niyo na siya. Sir Kwan, bakit ang aga niyo pong umuwi ngayon? Binalaan na kita na huwag ka nang bumalik sa pangunahing bahay.
Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi? Pagod na ako? Papasukin mo si Roxing sa kwarto ko para magmasahe. Si Roxing? Bakit? Nag-aatubili ka? Nasaan siya? Sir Kwan, sayang naman. Nag-resign lang si Roxing at umalis. Kilala mo siya? Sa totoo lang, kaibigan ko siya. Siya ay taong madaling magsawa at pabayaang ugali, kaya wala siyang ginagawang tama. Nag-text pa siya sa akin kanina at sinabing umuwi ako ng maaga. Ngayon sasabihin mo nag-resign na siya? Manangwang, saan talaga nagpunta si Roxing? Huwag mo akong hayaang magtanong ng pangalawang beses. Apo, si Roxing po ang katulong na kinuha ninyo kanina. Dinala po siya sa likod bahay. Bitawan mo ako. Bitawan kita? Kung magagalit ang ginang, baka hindi namin kayang panindigan. Sisihin mo ang sarili mo sa dami-daming pwedeng galitin. Bakit ang ginang pa? Ikaw na basura mula sa mababang uri ng lipunan, tanging maglingkod ka lang sa iba habang buhay. Ang nararapat sa iyo. Aba. Pero kung titignan kang mabuti, mukhang disente ka namang babae Dahil sinabi na ni Puren na tapusin na kita, edi hayaan mo muna akong magsaya. Mukhang malakas ka sumigaw? Sumigaw ka. Kahit pa sumigaw ka ng ubod lakas, walang sasagip sa iyo. Tulong. Subukan mo lang siyang galawin ulit. Subukan mo ulit siyang saktan. Hindi ko alam na ikaw na pala ang nasusunod dito. At naglakas loob kang saktan ng tao ng pamilya Kwan. Napakasaya mo ba sa pagpapayabang mo? Master Kwan, siya ang nauna sa pagsuway sa akin. Ano ang masama kung dinidisiplina ko siya ng kaunti? Master Kwan, hindi po. Mabait si Roxing. Kung hindi mo siya inunahan, paano kanya aawayin? Kung hindi nangyari iyon sa night bar noong gabing iyon, at hindi ako natra para makasama ka ng isang gabi, at ikaw ay nagdadalang tao ng anak ng pamilya Kwan, sa tingin mo talaga, papatayuin kita hanggang ngayon? Ako po ang kasama mo sa night bar noong gabing iyon? Ako po talaga? Nakalimutan mo na po ba, Master Kwan? Tumahimik ka, Muroxing. Itinuring kitang matalik na kaibigan, kaya sinabi ko sa iyo ang kwento namin ni Master Kwan. Hindi ko inakala na para umakyat ka sa posisyon, nagsinungaling ka, at gusto mong agawin ang pagkatao ko. Tama na! Ang batong jade na ito, kapag nadikitan ng dugo ng itinakdang tao, ito ay magliliwanag. Ang dugo ng babae noong gabing iyon ay nagpaliwanag na sa batong jade. Kailangan lang patakan ulit ng dugo. Tingnan natin kung liliwanag ba ang jade para malaman natin kung sino ang totoo. Master Kwan, hindi ba't nakita mo na sa hotel ang aking identification card? Hindi na yata ito kailangan, di ba? Noong gabing iyon, ikaw po ang nagpautos na palitan kita at gamitin ang iyong ID card sa trabaho. Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw ay napakalakas ng loob at naglakas loob kang lokohin ako. Hindi po, Master Kwan. Ang batong jade na ito ang may problema. Master Kwan, maaari po ba akong sumubok? Sir Kwan, tingnan mo itong jade pendant. Paano nangyari iyon? Ikaw ba talaga ang babae noong gabing iyon? Sir Kwan, pakiusap. Patawarin niyo ako. Siya ang nag-utos sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Seryoso. Manangwang!
Lahat ng mga taong ito tanggalin sa trabaho. Kung hindi nila kayang pigilan ang sarili nilang mga kamay, mabuting putulin na lang ito. Masusunod. Ngayon lang may nangahas. Magsinungaling sa harapan ko. Sir Kwan, alam kong nagkamali ako. Nagmamakawa ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na ito uulitin. Rushing, hindi ba tayo magkaibigan? Tulungan mo akong pakiusapan si Sir Kwan. Tulungan mo akong makiusap. Ang sakit na lata mo ni Rushing, gusto kong bayaran mo ito ng makailang beses. I-blacklist si Lin Wanwan sa buong Imperial City. Kung sino man ang magtangkang hayaan siyang tumapak sa Imperial City, ibig sabihin ay kumakalaban sila sa pamilya Kwan. Sir Kwan, huwag po. Sisirain niyo ako, Sir Kwan. Sir Kwan, hindi na ako mangungulit. Pakiusap, huwag ninyong ipalaglag ang anak ko. Ano ang sinasabi mo? Buntis ka? Ano? Oo, at triplets pa. Ikaw ba ang manugang ko? Aba, hindi mo lang binasag ang 10 henerasyong nag-iisang anak na lalaki. Nagbuntis ka pa ng 3 agad. Ang pagkakaroon sa iyo ay talagang biyaya mula sa langit para sa aming pamilya. Hala, bakit ka nasugatan? Ipaliwanag ko sa inyo mamaya. Ma, pa, bakit kayo nandito? Ikaw na bata ka. Hindi mo man lang sinabi sa amin na ikakasal ka na. Ang pagbubuntis ng aking manugang ay napakalaking balita, ngunit hindi pa nakapaghanda ng regalo ang inyong mga magulang. Hindi pa kami kasal. At saka kailangan pa nating tanungin ang bata kung pumapayag siya. Roxing, pumapayag ka bang pakasalan ako? Ibig mong sabihin, hindi mo lang hindi ipalalaglag ang aking anak? At pakakasalan mo pa rin ako? Huwag kang mag-alala, ikaw ang nagdadala ng anak ko. Masayang masaya ako? Bakit ko siya ipalalaglag? Ako ang nagkamali noon. Simula ngayon, magpahinga ka na lang at magbuntis dito sa pamilya Kwan. Ikaw ang asawa ni Kwan Shuyan at ang young madam ng pamilya Kwan. Kung gugustuhin mo. Ang tiyuhin ay ama ng bata at napakabuti niya sa akin. Ako... Rushing, nag-aalala ako. Aba, manugang ko. Sino ang nang-api sa kanya? Bilisan nyo. Tawagin ang doktor. Dali, dali. Ang katawan ng batang ginang ay masyadong mahina, hindi niya kayang harapin ang ganitong hirap. Tingnan mo kung gaano siya kapayat. Siguradong marami na siyang pinagdaanan. Hinaan mo muna ang iyong boses. Natutulog pa si Rushing. Ang kawawang bata. Ayan, naisayos na namin ang kasal ninyo. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti mula ngayon. Habang ako ay narito, wala nang sinuman ang muling mangangahas na apihin siya. Young Master, may sugat ang Young Madam, hindi siya pwedeng maligo. Maaari lang siyang punasan ng dahan-dahan. Gusto niyo po bang kayo na lang ang gumawa o? Ako na lang. Ma, sigurado akong pagod na kayo sa biyahe. Magpahinga muna kayo. Medyo maayos na ba ang pakiramdam mo? Master Kwan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Gaano ako katagal natulog? Paumanhin, hindi ko napigilan at nakatulog ako. Ayos lang kahit gaano ka katagal matulog. May sugat ka? Kaya hindi ka pwedeng maligo. Ako na ang magpupunas ng iyong katawan. Pupunasan ang katawan ko? Ako na lang ang magpupunas sa sarili ko? Sige na, humiga ka. Ang Sir Kie na sinasabing malamig at walang pakiramdam?
Ay ganyan na lang ka ba maging malumanay sa pagpunas sa akin? Hindi ba ako nananaginip? Anong gagawin mo? Pupunasan ko ang likod mo. Wag na. Ang pula ng mukha mo? May masama ka bang iniisip? Wala. Pupunasan ko lang ang likod mo? Wala akong gagawing iba. Ang likod lang talaga ang pupunasan? Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Simula ngayon, hindi na kita papayagang masaktan pa. Magpahinga ka ng mabuti ngayon. Ang lahat ng nangyayari ngayon parang hindi totoo. Ginang, anong gusto mong kainin sa tanghalian? Tanghalian? Gusto ko ng sabaw na gulay at tokwa. Ayos ba iyon? 2 piraso ng tokwa, 1 kalahati lang para sa gulay. Siguro sapat na iyon. Ginang, buntis po kayo ngayon at may dinadala. Hindi ba hindi malusog ang ganyan kaliit? Kung gayon, magdagdag na lang ng 1 itlog. Sige po, Ginang. Kapag nakapagpahinga na si Ruxing, dadalhin ko siya para mamili ng damit. Sandali. Para ba kay Ruxing ang pagkaing iyan? Pakita mo. Buntis ang manugang ko, tapos iyan lang ang ipapakain mo sa kanya. Pasensya na po, matandang ginang. Ito po ang in-order na pagkain ng batang ginang. Hindi po ako naglakas loob na sumuway. Hindi siya naglalakas loob gumastos. Tumayo ka na. Huwag mo na itong ipadala. Ipadala mo sa kanya ang bird's nest soup na karaniwan kong kinakain. At pagkatapos ay papaghandain mo ang 10 nangungunang Michelin chefs ng kani-kanilang specialty dishes para ipadala rito. Ruxing. Bakit ka natutulog diyan? Bumangon ka na. Ma? Master Kwan, ako natatakot akong dumihan ng kama? Aba, Sinta! Ikaw ang batang ginang ng pamilya Kwan. Kung saan mo gustong matulog, doon ka matutulog. Naghanda si Mama ng bird's nest soup para sa iyo. Uminom ka na. Natatakot ka bang mapaso? Halika. Hindi na siguro ganoong kainit. Hindi ko inakala na ang batang ito, na karaniwang napakalamig, ay marunong palang umibig at mahalin ang kanyang asawa. Ruxing, mula ngayon, kami na ang iyong pamilya. Bilang batang ginang ng pamilya Kwan, hindi ka dapat maliitin inuman. Pagkatapos mong kumain na, sasama ka sa akin para bumili ng damit sa mall. Matandang ginang, hindi na po talaga kailangan. Sumunod ka. Sige na nga. Ruxing. Master Kwan, baka huwag na lang po. Maraming tao rito. Naisara na po ang tindahan. Malugod po naming tinatanggap si Master Kwan, ang matandang ginang at ang batang ginang. Ruxing, tandaan mo, kahit saan ka magpunta sa hinaharap, hindi mo kailangang pumila. Dahil tayo ay VIP. Humihingi ako ng tawad, and hindi ko sinasadyang mahawakan ito. Hindi iyan ang ibig sabihin ng tindera. Ang mga nasa display case ay pawang karaniwan lamang, hindi bagay sa aking manugang.
Ilabas mo lahat. Ito, huwag mo nang isama. Huwag na rin ang lahat ng nasa display case. Lahat ng VIC na naririto, ibalot mo para sa akin. Roxing, halika. Shuyan, bakit ka pa nakatunganga? Mag-swipe na ng card. Cielo, Furen. Sobrang gastos naman po nito. Mukhang itong bayad para sa pagpapalit ng tawag. Hindi pa gaanong nasisiyahan ang aking manugang. Shuyan. Nasaan ang ipinahanda ko sa iyo? Opo. Madam, ito po ang susi sa villa na nakahiwalay sa tabi ng dagat na pinili ng Lofuren para sa inyo. Ito naman po ang helicopter na pinili ni Chie para sa inyo, kasama ng kontrata ng parking lot. Kailangan nyo lang po pirmahan at magiging inyo na po ang lahat. Bakit? Hindi mo ba ito nagustuhan? Gusto ko. Kung gayon, salamat po sa Lofuren at kay Kie. Hindi ka pa ba magpapalit ng tawag ngayon? Salamat, ma. Mahal. Walang anuman, asawa ko. Ano ang iniisip mo? Talagang parang bata, nakatapak ng walang sapin sa sahig. Paano kung sipunin ka? Kwan. Mahal. Sabi mo ang daming regalo na inihanda ni Mama para sa akin? Hindi ko alam kung paano ko siya susuklian. Ngayong linggo na ang kaarawan ni Nanay. Nasa Brabati Pulaan Pula, nasa Brabati Pulaan Pula tipo, bakit hindi tayo pumunta sa auction at bumili tayo ng regalo para sa kanya? Pero wala akong pera. Ang pera ng asawa mo ay pera mo. Kailangan ko lang patayin ang ilaw. Bakit ka pumipikit? Mukhang mali na naman ang iniisip mo, mahal. Hindi ako. Matulog na tayo? Mahal. Andiyan na si Sir Kwan. 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 Sir Kwan, nabalitaan naming bihira kayong dumalo sa ganitong uri ng kaganapan. Siya ba ang bago ninyong kasama? Siya ang aking bagong asawa. Mas gusto niya ng pribadong buhay kapag may lumabas na litrato tungkol sa kanya. Isasara ko ang pahayagang iyon sa bawat isang litrato na ipapakalat ninyo. Ganito pala ang pakiramdam na pinoprotektahan ka? Ikaw ang aking asawa na katuwang sa buhay. Roxing, huwag kang matakot. Ate Meijing, nabalitaan kong dadalo rin daw si Sir Kwan sa subasta ngayon. Alam naman nating lahat na ang pamilya Zhang at pamilya Kwan ay matagal nang magkaibigan, kayo lang ang karapat-dapat kay Sir Kwan. Natural. Si Kuya Shuyan iyon. Sandali, sino ang babaeng iyon sa tabi niya? Yan. Yan ba hindi si Muruksing? Ang sikat na pulubi sa school namin? Isang pulubi pa ang naglakas loob na lumapit kay Kuya Shuyan. Parang naghahanap ng kamatayan. Tara na.
Hindi ba si Master Kwan yan? Ngayon lang namin siya nakitang dumalo sa ganitong klase ng okasyon. Baka nagkamali ako ng tingin. Si Master Kwan na hindi lumalapit sa babae ay may kasamang babae. Ginang, ito ang upuan para sa aming pinakamahalagang panauhin. Pakisunod ang nakatalagang upuan para sa inyo. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Kung ang isang mahirap na babaeng tulad niya ay pwedeng umupo, bakit ako hindi pwede? Siya po ang kasama ni Master Kwan. Wala po kaming karapatang magtanong. Ang Solivia Auction House. Kailan pa naging ganoon kababa ang antas? Anong klaseng kung sino-sinong tao ang nakakapasok dito? Muroxing. Wala kayatang ni ₱100 sa pitaka mo, di ba? Kilala mo sila. Dati minamaliit nila ang katayuan ng pamilya ko. Binubuli nila ako sa paaralan. Tandaan mo, ang hindi pagganti ay lalo lang magpapalala ng pang-aapi. Isa pa, ikaw na ngayon ang young madam ng pamilya Kwan. Walang sino man ang pwedeng humipo sa iyo kahit daliri mo. Tama ka. Maligayang pagdating sa ating Solivia Auction House ngayon. Ngayon naman tingnan natin ang ating lot number 1, ang ginintuang crest ng Phoenix. Ang panimulang presyo ay 100,000. Master Kwan, napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan natin itong mabili. Masyadong gasgas ang pagkakagawa nito, kitang-kita na hindi ito mamahalin. Napakabata pa rin niya. Kung ako sa'yo, mas kailangan mong sumama kay Master Kwan para matuto. Talagang isang probinsyana. Mahirap na at walang kaalaman. Huwag ka nang sumunod kay Kuya Shuyan para maging kahiya-hiya. Miss, magkakilala ba tayo? Kuya Shuyan, nakalimutan mo na ba ako? Ako ang ginang ng pamilya Jiang. Magkasama pa tayong naglaro noong bata pa tayo. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko sinasayang ang oras ko sa pag-alala sa mga taong hindi mahalaga. Kuya Shuyan, Sana maging maingat si Miss Jiang sa kanyang pananalita. Kung hindi, ang proyektong Silangang Suburb na pinilit hingin ni Chairman Jiang na ibinigay ng pamilya Kwan ay wag na niyang asamin pa. Master Kwan, maniwala ka sa akin? Ang bagay na ito ay talagang napakamahal. Hindi ako nagsisinungaling. Munting hangal? Sa akin? Kahit anong sabihin mo, maniniwala ako. Lalabas lang ako para sagutin ang tawag. Kahit anong gusto mong gawin, sasalo ako para sa iyo. Maaari na kayong magsimulang mag-bid. Gumastos ng 150,000 para kumuha ng mumurahing gamit at dalhin pa uwi. At pagsasamantalahan pa kita. 200,000. 300,000? Nabaliw na ba siya? Gumastos ng 300,000 para lang bumili ng sirang ulo ng Phoenix. Ate Meijing, dahil marami, ang hindi gustong kunin itong murang bagay na ito, ibigay mo na lang sa kanya. Hinding-hindi niya mababayaran iyan. 300,000, isa. 300,000, dalawa. 300,000, tatlo. Naibenta. Master Muroxing, ang koleksyon ay dapat bayaran ng cash bago mo makuha at makalabas. Ang halagang 300,000 ay wala lang sa mga narito. Pero ikaw, baka hindi mo yan makuha kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Miss Mu, cash ba o? Card. I-swipe ang card. Iyan ang black card na maaari lang i-apply ng may kayamanan na lampas sa $100,000,000. Isa lang ito sa buong mundo. Baka naman isa siyang nagtatagong mayaman. Isang taong matagal nang tumatanggap ng pangpinansyal na tulong sa paaralan. Naglakas loob pang magkunwaring mayaman. Muroxing, baka wala pang ₱100 ang laman ng card mo. Ano? Isang estudyanteng walang pera, naglakas loob pang dumalo sa Solivia Auction? Nakakatawa. Kung totoo o hindi ang card na ito, malalaman sa isang swipe lang. Hindi maskan ang card na ito. Bigo ang pagbabayad. Ito ay... Anong nangyayari dito? Baka sira ang makinang ito? Ginang, subukan niyo pong ibang card. Pero ito lang ang card na mayroon ako. Muroxing, kapag nabid na ang item, hindi na ito ibabalik. Ito ay isang huwad na subasta. Palabasin niyo na siya agad. Teka muna. Hindi ba sila ang mga tagapamahala ng 4 na pinakamalaking bangko sa mundo? GNY, Mu, sobrang laki ng halaga sa card ninyo. Wala ang autoridad na iswipe iyan sa mga ordinaryong POS machine. Natanggap namin ang utos ni Master Kwan. Dinala namin ang pera para sa inyo.
Ito ang card ni Master Kwan. Nasaan si Master Kwan? Siyempre, tingin ni Master Kwan nakakahiya itong basura, kaya umalis na siya. Muraxing, ang card mong ito, baka ninakaw mo habang hindi nakatingin si Master Kwan. Huwag kang magsinungaling, hindi ko ginawa yon. Kung ganoon, bakit ibibigay sa'yo ni Master Kwan ang napakahalagang card at umalis lang siya? Ang mga tulad mong mababa ang estado. Madaling gumawa ng masama. Mga tao, hilahin siya palabas. Bitawan niyo ako. May sasabihin ka na lang sa pulis. Tumigil kayo. Ay, maayos ka ba? Mabuti na lang at dumating ka? Kuya Xiuyan, ang babaeng ito, ninakaw niya pala ang black gold card mo? Mabuti na lang at nahuli ko siya. Ang card ko ay para sa asawa ko. May reklamo ka ba? Ano? Ang babaeng ito pala ang asawa ni Boss Kwan. Kaya pala handang gumastos ng 300,000 para lang sa sirang ulo ng Phoenix na iyan. Sino man ang humipo sa asawa ko ngayon? Wala akong palalampasin ni isa. Paanong nangyari iyon? Kuya Xiuyan, anong meron sa kanya? Siya ang pinakamahina sa aming paaralan. Ang isang taong tulad niya, baka may dalang sakit o virus. May isa pa akong idadagdag. Ang sino mang walang pakundangang manira sa asawa ko, pananagutan niya ang kanyang ginawa. Huwag kang magmagaling. Kahit pa ipagtanggol ka ni Kuya Xiuyan, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na karaniwan lang ang panlasa mo. At ang binili mo ay basura tulad mo mismo. Kung ganoon ka kasigurado na walang halaga ang bagay na ito, bakit hindi tayo magpustahan? Sige. Pustahan tayo. Kung hindi isang basura ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang 8 milyong piso. Pero kung wala itong halaga, dapat ka ring umalis agad sa tabi ni Kuya Xiuyan at lumayas ng tahimik. Sige, huwag mong pagsisihan. Nagulat ako. Sinira niya ang bagong bili niyang panggayak sa buhok. Murushing, baka naman na-shock ka kasi pakiramdam mo ay nalugi ka kaya ka nabaliw. May isa pang panggayak sa buhok sa loob ng maliit na iyan. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang sinaunang 1,000 taong gulang na panggayak sa buhok na Phoenix. Isang kayamanan na napakahalaga, na matagal nang nawawala at hindi na makita. May nag-alok pa nga ng 1 bilyong piso para lang mahanap ang panggayak na ito. Ano ang sinasabi mo? Paano naman magiging kayamanan iyan? Hindi mo pa alam, mahal na ginang, ang ginoong ito ay isang propesor mula sa Institute of Archaeology at hindi magkakamali ang kanyang paningin. Mrs. Kwan, maaari ko ba itong bilhin sa mataas na presyo? Maaaring mayroon itong malaking halaga para sa pananaliksik. Ikaw ang magdesisyon kung ibibigay mo o hindi. Hindi mo kailangang magtiis. Hindi ako nagtitiis. Dahil ganito na, ibigay na lang natin ito sa Institute of Archaeology dahil mahalaga ito para sa kasaysayan ng arkeolohiya. Maraming salamat, Mrs. Kwan. Napakaganda ng puso ni Mrs. Kwan, kasing ganda ng kanyang mukha. Hindi ko rin inaasahan na ganyan kagaling ang aking asawa. Sandali, Zhang Meijing. Hindi mo pa nakakalimutan ang pustahan natin, di ba? Kailan mo ibibigay sa akin ang 7 milyong piso? Kuya Xiuyan, dahil sa relasyon ng ating dalawang pamilya, nakakahiya naman kung pag-uusapan pa natin ang pera. Ang pera ko ay pera rin ni Roxing. Isa pa, hindi naman yata kami ganoon kalapit ni Binibining Jiang, hindi ba? Zhang Meijing, umalis ka na. Kahit sino ka pa, ang posisyon ng Ginang Kwan ay sa akin dapat. Ngayon tingnan natin ang ating pangalawang item sa subasta. Ang gawa ng batikang pintor ng tradisyonal na sining, si Zhang Mulin, ang larawan ng 8 immortal ng bundok at dagat. Ang panimulang presyo ay 8 milyong piso.
Ang pinakapaborito ng aking ina ay ang mga pinta ni Master Zhang Mulin. Paano ang regalong ito? Hindi maganda. Mukhang peke ang pintang iyan. Oh, ano ang iyong pananaw, Ginang? Ang pinta ni Master Zhang Mulin ay magaan ang bawat stroke at binibigyang diin niya ang pagtutugma ng kulay. Ngunit itong pinta sa entablado, masyadong mabigat ang pagkakagamit ng brush at ang pagtutugma ng kulay ay walang ayos. Mukhang kinopya lang. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang kaalaman sa pagpinta, Ginang. Marami ka pang hindi alam? Marami pa iyan. Napadulas lang ang dila ko. Bakit ako nagmamayabang sa harap ni Master Kwan? Paumanhin, Master Kwan? Nagbibiro lang ako. Munting tanga, sa harap ko, hindi mo kailangang pigilan ang iyong sarili. Napakaganda mo. Kung gayon sa harap ng iba, pwede ko ring gawin ito. Siyempre, ikaw ngayon ang asawa ni Quan Shuyan. Hindi mo kailangang sumunod sa kahit kanino. 24 na milyong piso. Hindi ba sabi mo peke itong painting? Bakit mo pa rin ito binili? Nagpanggap akong bumibili. Si Jiang Meijing ay makikipagbid sa akin. Kapag umakyat na ang presyo, si Jiang Meijing ay bibili ng pekeng painting sa mataas na halaga. Hindi ko akalain na ang aking munting asawa ay lalong nagiging interesante. Gusto mo ito, di ba? Hindi ko ibibigay sa iyo. 3,100,000 ay mukhang napakamahal nitong painting. 5,100,000 ang inaalok ko ngayon. Ang galaw ni Mrs. Kwan ay hindi pangkaraniwan, dinagdagan agad ng 2,000,000 yuan ang bid. Talagang pinahahalagahan siya ni Master Kwan. Ate Meijing, narinig ko, gustong-gusto ni Old Mrs. Kwan ang album ng mga painting ni Master Zhang Mulin. Kung makuha mo ito at ibigay mo sa kanya bilang regalo sa kaarawan, siguradong magbabago ang tingin niya sa iyo. Sa panahong iyon, matatakot pa ba tayo kay Muroxing? 6 na milyong yuan. Mrs. Kwan, magdaragdag pa ba kayo ng presyo? Kung gusto niya talaga, hayaan na lang natin siyang makuha. Muruxing, wala pa ni isa man ang naglakas loob na makipag-agawan ng mga bagay sa akin dito sa mundong ito. Tao man o painting, dapat ay akin. Sige, sabihin mo iyan. Kung malaman ni Jiang Meijing na peke ang binili niya, anong mangyayari? Wala akong pakialam sa kanya. Ang pinakagusto kong malaman ay kung bakit ang munting asawa ko na may ganoong kalaking kakayahan ay naging napakalungkot noon. Ang kinita kong pera, kinuha lahat ng aking ina. Ngunit maayos na ngayon, kumita ako ng 1,000,000 yuan ngayon. Ibabalik ko na sa iyo ang 300,000 yuan na ibinayad ko sa iyo. Pag-uugali ng bata, padalos-dalos. Itabi mo na lang yang pera para sa gastusin. Masyadong formal iyan, madam. Hindi na po maulit. Naku, dinala sa Archaeological Institution ng Phoenix Crown? Ang regalo ko sa kaarawan ni Mama, ano kaya ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ako. Ayoko. Kahit anong mangyari, kailangan kong maghanda ng regalo para kay Mama? Salamat sa iyong atensyon, madam. Gabi na? Matulog ka na. Ito ba? Ay para sa akin? Gusto mo ba? Oo. Sobrang gusto ko. Aayusin ko tong mga bulaklak. Hayaan mo nang ang mga katulong ang gumawa niyan. Sila na ang gagawa niyan. Hindi pa ako sanay na umuutos sa iba. Kailangan ko bang matuto umuwi sa mga tao? Oo, kailangan. Yan lang ang paraan para mabago ang pag-iisip mong nasa mababang posisyon. Ikaw ang may-ari ng sarili mo. Huwag kang matakot kaninuman. Mayroon akong paraan para mabago ang pag-iisip kong nasa mababang posisyon. Anong binabalak mo? Ayusin mo yung mga bulaklak para sa akin. Ako? Magsasaayos ako ng bulaklak? Ang pagbabago sa mentalidad ng nasa mababang posisyon? Dapat magsimula sa isang taong nasa tuktok ng pyramid tulad mo? Hindi ko talaga inakala na isa ka palang tusong tao. Talaga bang ayaw mo? Masusunod, aking madam.
Ang gwapo niya talaga. Madam, tinititigan mo ako? May gusto ka bang gawin? Hindi ako. Tapos na akong mag-ayos ng mga bulaklak? Pwede mo ba akong kunan ng isang basong tubig? Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Uulitin ko. Kuhaan mo ako ng isang basong tubig? Oh, gusto ko rin kumain ng dalanghita. Ay yung binalatan na. Ay, wag mong isama ang puting hibla sa labas. Parang sobra na yata akong humihingi, tama ba? Ay, ang labis na paghingi ay mabuti. Dahil kung kukuha ka ng 1 pulgada, makakakuha ako ng 1 talampakan. Sige na, dali na at balatan mo na ang dalanghita. Hindi ko man lang inakala na darating ang araw na mauutusan ko ang walang koronang hari ng Imperial Capital. Madam, masaya ka ba sa akin bilang taga-silbi mo? Masaya, sobrang masaya. Kung gayon, maaari ba akong bigyan ng maliit na tip? Inaantok na ako, matulog ka na rin. May birthday party pa ni Mama bukas. Ruxing, hihintayin ko ang araw na kusa kang mag-oo. Tita, naalala mo pa ba ako? Ako si Mei Jing. Nag-out of town si Papa, kaya inutusan niya akong bumati sa inyo ng happy birthday. Ikaw pala ang anak ng Zhang family. Mamaya, ibigay mo ang pagbati ko kay Chairman Zhang. Natural. Ngayon, happy birthday, Mama. Anak, halika. Ipakikilala ko kayo sa lahat. Ito ang young madam ng pamilyang Kwan, si Mu Ruxing. Ito pala ang young madam. Palagi siyang binabanggit ng old madam. At ngayon ko nakita, talagang bagay na bagay sila kay Ginoong Kwan. Maraming salamat sa inyo, pero ang asawa ko ay may pagkamahiyain at madali siyang mahiya. Nagkukunwari lang. Ang manokramo ay manokramo pa rin, hindi kailanman magiging phoenix. Tita Kwan, narinig ko kay Itay na talagang gusto ninyo ang mga pinta ni Master Zhang Mulin. Noong nakaraang buwan, sinadya kong bilhin ang pintura ng 8 immortal ng bundok at dagat sa subasta para ibigay sa inyo ngayon. Kaya pala ang regalo ni Binibining Zhang sa Subilia Auction na binili niya sa napakataas na presyong 6 na milyong piso ay para sa old madam pala. Napakabuti talaga ng kanyang puso. Mei Jing, napagastos ka pa. Ang pinta na ito, mukhang hindi ito orihinal na pinta. Mu Ruxing, huwag kang magsabi ng kalokohan dito. Alam ng mga nakakaintindi na ang pinta na ito ay magulo ang kulay. Sobra ang puwersa ng pagpinta. Hindi ito gawa ni Master Zhang Mulin. Ang tulad mo, hinding-hindi makakahawak ng pinta ng isang master sa buong buhay mo. Nakita mo na ba ang orihinal? Huwag kang magpanggap. Si Ruxing ay manugang ko. Binibining Zhang, nagpaparinig ka ba sa akin na wala akong kaalaman sa pamilyang Kwan? Mga tauhan, kuhanin ninyo ang orihinal na pinta na mismong gawa ni Master Zhang Mulin at dalhin dito. Masusunod. Huwag mong sabihin, talagang hindi tama ang paggamit ng kulay sa pinta na ito? Mas magaspang din ang papel ni Binibining Zhang. Kung ganoon, baka hindi lang maganda ang pakiramdam ng master noong araw na iyon, ano? Napakadali lang malaman ang totoo at peke. Sa tuwing matatapos magpinta si Master Zhang, isusulat niya ang kanyang pangalan gamit ang isang espesyal na brush. Malaman ang totoo o peke sa isang ilaw lang ng flashlight? Pero wala pa namang nakarinig na may ganoong nakasanayan si Master Zhang, ah? Natural, hindi niyo alam? Sa mga taong malalapit lang sa kanya, hindi kailanman binanggit ng aking guro iyon sa iba.
Roxing, huwag mong ipagyabang ang mga balita mong kinuha kung saan-saan. Hindi ka ba nahihiya? Kung totoo ba o hindi, malaman sa isang ilaw lang ng flashlight. Sa ipininta, talaga palang may pangalan ni Master Zhang. Ang hawak ni Miss Zhang na ito, walang pangalan. Ibig bang sabihin peke talaga itong ipininta? Imposible. Gusto mo bang sabihin ang ipininta ni Master Jiang Mulin na personal niyang ginawa at ibinigay sa akin ay peke? Manugang ko, ikaw na ang pinakamatalino. Nakakahiya, gumastos si Miss Zhang ng napakalaking halaga, pero peke lang ang nabili niya. Roxing, sinasadya mo. Matagal mo nang alam, hindi ba? Nasa Kwan residence tayo. Kapag nag-ingay ka pa, lumayas ka rito. Roxing, dahil napakasaya mo, kunin mo ang regalo mo para kay tita, para makita ng lahat. Ang ibinigay ko kay mama, ako mismo ang nagpinta. Oh, tingnan mo. Dalhin niyo na. Aba, Roxing, napakaganda ng ipininta mo. Gusto ito ni Mama. Tunay na walang Kuya Shuyan na tumulong sa iyo para bayaran. Kaya nagdala ka ng bagay na hindi dapat ipakita. Diyos ka. Teka lang, ngunit ang ipininta na ito, mukhang gawa talaga ito ng personal na disipulo ni Jiang Mulin na si Maxing. Ang kaniyang pinta. Paanong naging pinta ng disipulo ni Master Jiang Mulin? Oo nga, baka nagkamali ka? Hindi pa nagpapakita si Moxing at kakaunti lang ang mga pinta niya na kumalat sa merkado, kaya naman mahirap makuha dahil sa presyo. Ganoon nga, kaya maraming scholar ang gustong pag-aralan. Hindi ako nagkakamali, ang lakas ng pinaggamitan ng brush, ang kulay ay matapang, lalo na't ito ay personal na itinuro ni Master Jiang. Kaya ang estilo ng pagpinta ay kamukhang-kamukha ni Master Jiang. Hindi ko inaasahang napakatalino pala ni Ginang Kwan. Kasama si Ji-Kwan, ay talagang isang malakas na pagkakaisa. Napakaswerte ng matandang ginang. Dahil kay Roxing, ang buong pamilya, namin ang maswerte. Hindi ko inaasahang ang aking asawa. Ay bibigyan ako ng sorpresa araw-araw. Ji-Kwan, maraming tao ang nakatingin. Peke ang pintang iyan. Si Roxing ay hindi disipulo ng kung sinong master. Tingnan ninyo ang pintang ito. Malinaw na nakolekta ito sa pribadong museo ng iba. Bakit pamilyar sa akin ang pintang ito? Nakita ko na ito sa museong iyon. Ito ay sarili kong gawa. Paanong magiging peke? Ang hawak ni Ginang Kwan ang tunay na gawa. Kung gayon, si Roxing ay nagnakaw ng pinta mula sa pribadong museo ng iba. Ang isang magnanakaw na tulad mo, dapat ipadala sa istasyon ng pulisya para litisin. Si Roxing, ang batang ginang ng pamilya Kwan, tingnan ko kung sino ang magtatangkang galawin siya. Dumating si Master Jiang Mulin. Sino itong binata? Matandang ginang, ako ang pinakabatang estudyante ni Maestro Jiang Mulin. Ang guro ko, may inatupag lang sa daan, kaya inutusan niya akong ihatid sa inyo itong ginseng at lotus galing sa silangan para batiin kayo sa inyong kaarawan. Ganoon pala. Salamat, Maestro, sa inyong pag-aalala. Kunin ninyo. Kung ikaw ay estudyante ni Jiang Mulin, kanta din papa, nangali, nata din ba? Siguradong alam mo ang mga gawa ng iyong kasamahan, si Moxing, hindi ba? Natural lang iyon. Bakit nandito ang batang ito? Ji-Kwan, ayos ka lang ba? Ate. Tinatawag mo si Roxing na ate? Oo. Ang ate ko ang si Moxing. Ibig sabihin, ang painting na ito ay gawa talaga ng ate mo? Nandito mismo ang tao? Ano pa ang pinagdududahan ninyo? Mabuting bata. Hindi ko inasahan na ganyan ka kahusay. Ikaw pala ang sikat na pintor na si Moxing. Natural lang iyon. Ang ate ko ang pinakapaboritong estudyante ng aming guro. Alam naman ng lahat, hindi basta-basta tumatanggap ng estudyante si Maestro Jiang Mulin at si Moxing lang ang mayroon siya. Sino ka namang maliit na bata? Baka naman inupahan ka lang. Ani Roxing para umarte? Ang sinabi ni Miss Jiang ay saktong-sakto. May kaibigan ako na malapit kay Jiang Mulin pero kailanman hindi ko pa naririnig na mayroon siyang ganoon kaliit na disipulo. Tama nga. Alam ng lahat na hindi madaling tumanggap ng disipulo ang master.
Una, hindi lang sapat ang pagkakaroon ng malaking talento, kundi pati na rin ang background ng pamilya ay dapat malinis. Pero ang narinig ko, hindi raw maganda ang nakaraang background ng young madam. Iyan, matagal lang nagretiro ang master ko at mahilig lang siyang maglakbay sa mga bundok at ilog. Bihira na namin siyang makita. Saan ka kumuha ng kaibigan na makakalapit sa kanya? Ikaw na bata ka. Paanong nagkaroon ng master ng disipulong walang preno ang bibig na tulad mo? Diretso lang magsalita ang aking nakababatang kapatid, pero ang lahat ng sinasabi niya ay pawang katotohanan. Kumakalat sa labas na ang pagpipinta ni Master Zhang ay ipinapasa lang sa lalaki at hindi sa babae. Kaya, Mushing, imposibleng siya ay babae. Tama nga. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita si Master Zhang Mulin sa isang event mula sa malayo. May kasama siyang lalaki at sinasabi ng lahat, iyon si Mushing. Sa tingin ko itong palabas ngayon, ikaw lang ang gumawa at nagdirek. Sinabi na ng nakababata kong kapatid kanina, paparating na si Master Zhang Mulin. Wala pang konklusyon ang lahat, kaya sana ay bantayan ninyo ang inyong mga bibig. Ayokong marinig na may umaalipos na sa aking asawa kahit kaunti. Kuya Shuyan, anong pangkukulam ba ang ipinainom niya sa iyo? Pag nanakaw ng painting sa museo, ang isang paratang na iyan, sapat na para makulong si Muraxing ng ilang taon. Gusto kong makita, sino ang gustong hulihin ang mahal kong disipulo? Ang nagretiro na si Master Zhang Mulin, bumalik talaga. Mahal na ginang, pumunta ako ng walang imbitasyon at nakakaabala. Isang karangalan na pumunta rito si Master Zhang. Paumanhin at hindi namin kayo nasalubong. Master Zhang, tamang-tama ang inyong pagdating. May isang babae rito na talagang walang hiya. Nagpanggap na inyong estudyante at nagmamalaki rito. Ninakaw pa niya ang isang painting na tinatago sa museo. At sinabi pa niya na siya ang gumuhit nito. Tama naman, ang painting na ito ay ginawa mismo ng aking minamahal na estudyante, si Mushing, o kaya ay si Rusing. Ibig ninyong sabihin, bulag na ang matanda kong mata, pati ba naman ang mga gawa ng sarili kong estudyante? Hindi ko na makikilala. Ano? Si Muraxing ba talaga si Mushing? Master, nandito na po kayo. Ay, mahal na ginang, ang batang ito, napakabait. Alam niyang gustong-gusto ninyo ang kaligrafiya at pagpipinta, kaya pinapunta niya ako rito para dumalo sa inyong salo-salo. Maliit na regalo lang po. Tanggapin ninyo sana. Iba talaga ang orihinal. Tingnan ninyo ang pagkakaiba ng dalawang painting na ito. Ang totoo ay hindi nagiging peke, at ang peke ay hindi talaga nagiging totoo. Pero Master Zhang, hindi po ba may patakaran kayo na, hindi ba tumatanggap ng estranghero bilang estudyante? Nang una kong makita si Rusing, pakiramdam ko ay bagay na bagay siya sa aking paningin. Hindi ba ako nagkamali sa pagpili? May talento siya, kaya ginawa ko siyang estudyante ko. Bukod pa rito, kamukha niya ang anak ng matalik kong kaibigan, si Mu Zuofeng at Wan Qing. Si Mu Zufeng ang pinakamayaman sa Yuncheng, ang pinuno ng pamilya mo. Pero nabalitaan kong naaksidente ang kanilang pamilya. Si Seo Mu ay agad na namatay, mabuti na lang at nailigtas ang kanyang asawa. Tama, may isa siyang anak na babae, pero nakakalungkot. Di alam kung nasaan, patay man o buhay ay hindi alam. Gayunpaman, ang pamilya niya ay hindi kailanman sumuko. Patuloy nilang hinahanap ang anak na may birthmark na hugis puso sa likod ng leeg. Ang birthmark na hugis puso sa likod ng leeg, tila nakita ko na iyan kung saan. Ginoong Kwan, matagal ko nang hindi nakikita ang aking guro. Maari ba akong pumunta at kausapin siya? Hindi mo kailangang magtanong sa akin tungkol sa lahat ng bagay na gagawin mo. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Sige po, mauuna na ako. Madam, dumating na po ang kaibigan ninyo. Ang ganda ng ideya mo. Ubos ang pera ko. Nakabili ako ng peking painting. Ibinigay ko kay Ginang Kwan. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Ate Meijing, hindi naman natin alam na mangyayari ito. Huwag ka nang mag-alala pa. May isa pa akong paraan. Tinitingnan ni Kwan Shuyan si Muraxing na parang ginto. Ano pa bang magagawa? Sino ba sa school natin ang hindi nakakaalam na mas gusto ng nanay niya ang lalaking anak? At ang kapatid niyang lalaki ay isa namang napakatanga. Bakit hindi muna tayo magsimula sa nanay at kapatid niya? Balita ko, ang kapatid niya ay nalululong sa sugal ngayon. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito at lalo pa itong guluhin. Kapag nagkaroon ng iskandalo ang pamilya ni Muraxing,
Tiyak na maaapektuhan nito ang buong stock market ng pamilya Kwan. Tingnan natin kung hahayaan pa ng iba pang miyembro ng pamilya Kwan na mangyari ito. Sa panahong iyon, kahit nagustuhin pa ni Ginoong Kwan na protektahan si Muraksing, kailangan niyang isaalang-alang ang interes ng iba pang miyembro ng pamilya Kwan. Kung magulo ang pamilya ni Muruksing, mapapalayas na lang siya ng pamilya Kwan. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Huwag na, huwag na, huwag na. Hoy, gusto mong umalis nang hindi naglalaro, pwede. Pero bayaran mo muna ang utang mo. ₱7,000,000? 500,000 lang ang hiniram ko, hindi ba? Pangingikil na iyan. Anong gagawin mo? Ulitin mo nga iyan sa akin. Nagkamali ako. Wala na talaga akong pera. Paano kaya? Bigyan niyo pa ako ng 3 araw. Bigyan ng palugit. Kung hihintayin ko pa na makakolekta ka ng pera, aabutin tayo ng siyam-siyam yan, alam mo ba? Ha? Hindi ba't nagmayabang ka dati na mayroon kang ate na asawa ng nakababatas sa pamilya Kwan? Humingi ka sa kanya ng pera, sige. Pero 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo makokolekta ang perang iyan sa loob ng 3 araw, bata, alam mo na talaga ang mangyayari. Sabihin mo, sa susunod na matulog ka ulit nang hindi nagpapahid ng buhok? Ano ang parusa na dapat kong ibigay sa iyo? Hindi na ako uulit. Mukhang ang aking may bahay ay hindi pa rin nagtitiwala sa akin. Ikaw ang estudyante ni Master Zhang Mulin? Ang ganitong klase ng bagay? Hindi mo pa rin ba talaga sasabihin sa akin? Hindi mo naman tinanong. Ang leeg mo ay napakaakit. Nakakatakot. Vampira ka ba? Kung may itatago ka pa sa akin, may mas kakilakilabot pa sa susunod. Sasabihin ko na ang lahat mula ngayon. Paano mo nakilala si Master Zhang Mulin? Noong bata pa ako, dahil lang kumain ako ng ilang piraso ng karne, pinalayas ako ng aking ina. Nang ako ay malapit ng mamatay sa gutom, niligtas ako ng aking master. Naawa siya sa akin kaya kinupkop niya ako. Sa loob ng maraming taon na iyon, lahat ng kinita ko ay binigay ko sa nanay ko. Sabi niya menor de edad pa raw ako. Kaya kinuha lang lahat at ginastos ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa master ko, baka matagal na akong patay. Ganito ka ba talaga tratuhin ng iyong ina mula pagkabata? Oo. Ganoon na nga. Noong bata pa ako, nagkaroon ako ng lagnat. Kaya hindi ko na matandaan ang mga alaala ko bago ako mag-6 na taon. Pero pagkatapos ng 6 na taon, ganyan na ang nangyayari. Ayaw ko ng pag-usapan ito. Matutulog na ako. Sige, matulog ka na ngayon. Mahal, may kailangan akong ayusin. Tanungin ko si Master Zhang Mulin kung ang nunal sa likod ng leeg ng anak na babae ng pinakamayamang tao sa Yun City ay ganito ang hitsura. Ha? Pasensya na po, madam. Okay lang, okay lang. Alingwang, anong nangyayari sa iyo? Bakit para kang nagmamadali? Bigla pong nagkasakit ang anak ko, kaya nagmamadali akong tapusin ang trabaho ko para makapunta na sa ospital. Hindi ko po alam, napakakulag-kulang ko. Nabangga ko po kayo. Kung ganoon ang sitwasyon, ako na lang ang gagawa ng trabaho mo. Pumunta ka na sa ospital. Wala rin naman akong ginagawa dito mag-isa.
Ako na ang magpapaliwanag kay Master Kwan. Maraming salamat po, Madam. Roxing, anong ginagawa mo? Ginulat mo ako. Huwag kang masyadong mag-alala, Roxing. Natakot ako. Ayos lang, Roxing. Ayos lang, ma. Huwag kang mag-alala. Ikaw talagang bata ka. Paano akong hindi mag-aalala? Ngayon ikaw ang batang ginang ng pamilya Kwan at ipinagbubuntis mo ang tagapagmana ng pamilya Kwan. Walang dapat maging anumang pagkakamali. Ang lalaki naman ang loob ninyo. Bakit ninyo pinapagawaan ng mabigat na trabaho ang aking asawa? Ako po ang nagkusa, Master Kwan. Huwag mo silang sisihin. Roxing, napakasuka. Hindi para gumawa ng mabibigat na gawain. Alam mo ba? Alam ko. Pero, nagkasakit po ang anak ni Aling Wang. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Simula bata, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng ina. At alam ko rin kung paano ang pakiramdam kapag may sakit at walang ina sa tabi mo. Kung gaano kasakit iyon. Kaya huwag ka na sanang magalit. Ang Roxing namin ay ipinanganak sa ganoong pamilya. Pero naging ganap siyang napakabait at may pag-unawa. Talagang nagdusa ka. Ayaw mo akong tulungan si Aling Wang sa trabaho. Ngunit, kayo ni inay ay laging abala. Nababagot na ako sa bahay. Gusto kong lumabas at magtrabaho. Hindi akma ang kalagayan mo ngayon. Poprotektahan ko ang sarili ko. At saka, nandyan ka naman. Sige, pumapayag ako. Ngunit, kailangan sa Kwan Corporation. Sige, pero huwag mong sasabihin sa lahat na asawa mo ako. Kung hindi, wala nang makikipagkaibigan sa akin. Kung ano ang gusto mo, aking munting reyna. Hindi maari. Kailangan kong personal na bantayan si Roxing. Hindi ko hahayaang may mang-api sa kanya. Hindi kailangan kong personal na bantayan si Roxing. Hindi ko hahayaang apihin siya ng kahit sino. Ikaw, ihanda mo ako ng isang set ng damit ng tagalinis. Ang aking manugang, ako mismo ang dapat magbantay. Opo. Napakaganda ng aking manugang. Ikaw na masamang bata, sinabi ko sa'yong huwag kang magsugal, huwag kang magsugal. Ngayon ay umabot na sa 1,000,000 piso ang utang mo. Kahit ibenta ko pa ang bato ko, hindi ko yan mababayaran. Bakit mo ako sinisermonan? Wala pa ba tayong sisihin? Nakapag-asawa siya ng mayaman, gusto niya tayong iwan? Imposible. Anak, sabihin mo makikita ba natin ang Quen Group? Ang sinisihin na yan? Hanapin. Kung hindi natin siya mahanap, hahanapin natin si Mr. Quen. Kahit na anong sabihin pa, si Mu Roxing, isa siya sa pamilya Mu. Ang kapatid na babae ay nagbabayad ng utang para sa kapatid na lalaki. Iyan ang tamang gawin. Tama. Ang sinisisi na yan? Nag-asawa ng mayaman, gusto niyang sarili lang niya ang mag-enjoy sa buhay. Pwe, hindi mangyayari yan. Ikaw na matandang babae. Tinumihan mo ang bago kong damit. Kahit buong buhay ka pang magtrabaho, hindi mo yan mababayaran. Binata, anong pangalan mo? Anong departamento ka? Ang sama ng pananalita mo. Hi. Ikaw na amoy pawis na tagalinis, karapat-dapat ka bang tanungin ang pangalan ng anak ko? Sasabihin ko sa iyo, ako ang ina ng asawa ng presidente ng Quen Group. Para sa'yo na tagalinis, bakit ka nag-aaksaya ng mahalagang oras? Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Alis. Ma, ayos ka lang ba? Wala. Rushing, bakit mo sinisigawan iyang amoy walis na iyan? Ako ang tunay mong ina. Anong ginagawa ninyo? Bakit? Dahil nag-asawa ka na ng mayaman, hindi mo nakilala ang sarili mong ina at kapatid. Ganoon ba? Ang isang manok gubad, hindi magiging phoenix. Sige nga, nakahanap ka na ng magandang pagkakataon. Hindi mo ginagamit para makipag-ugnayan sa mga mayayaman, nakikisama ka pa sa walis na mahirap na ito.
At hindi ko talaga. Alam kung anong suwerte ang meron ka at nakapag-asawa ka pa talaga ni Master Kwan. Siguro naman. Palihim siyang nag-aaral ng mga paraan kung paano mangakit ng lalaki. Kaya naman tiningnan siya ni Master Kwan. Tumahimik ka. Yuan Hang, alam mo ba kung bakit ka walang mararating habang buhay? Dahil hindi ka talaga sumusunod sa tamang landas? Akala mo ba lahat ng tao sa mundo? Katulad mo? Sa totoo lang, ikaw at ang mga basura ng lipunan, walang pinagkaiba. Sobrang lumalaki ang ulo mo para kausapin ako ng ganyan. May mali ba sa sinabi ko? Sila na ganito, habang buhay na lang silang maglilingkod. Ikaw din. Sa loob mo, isa kang hamak. Huwag mong hawakan si Ruching gamit itong marumi mong kamay. 2 taong mababa, nagmamahalan na naman. Sige. Dilaan mo itong linisin at palalayain ko siya. Yuan Hang, igalang mo ako. Ito ang biyenan ko. Ano ang sinabi mo? Itong amoy walis ay ang biyanan mo? Dadalhin muna kita sa ospital para magpatingin. Maghintay ka. Ibig sabihin, iyang sinasabi mong pagpapakasal kay Ginoong Kwan, pinaglalaruan mo lang din kami? Kung kanino ako magpapakasal, wala na kayong pakialam. Bitawan mo ako. Muraksing, wala ka talagang hiya. Nagpasasa ka na sa ibang lalaki. Niloko mo pa kaming sinabi mo. Nagpakasal ka kay Ginoong Kwan? Naku po, paano na lang mababayaran ang utang ng anak ko ngayon? Muraksing, kahit kanino ka pa magpakasal, ang lalaking ito hanggang ngayon hindi pa rin binibigay ang dowry sa amin. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ipalabas niya agad ang dowry ngayon din. Bitawan niyo siya. Talaga namang hindi kayo nakikinig sa katwiran. Ang dowry ay para kay Ruxing. Ano ang kinalaman ninyo roon? Ikaw. Ito ay usapin ng pamilya namin. Bakit nakikialam ang matandang babae na katulad mo? Ang mga babae ay isinilang para suportahan ng mga kapatid. Ang perang kinikita niya ay para lang sa akin para gastusin ko. Ang isang babae, bakit niya kailangan ng ganoon karaming pera? Ha? Ruxing, ang manugang ko, hindi ninyo siya punong nagbibigay ng pera. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga, natural lang na may iba na mag-alaga sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ito ay Kwan Group. Hindi mo pa oras. Ikaw na walang kuwentang tagalinis. Nadiktahan ako rito. Ruxing, sige, kapag nag-ingay pa kayo rito, papatikimin ko kayo. Nanay, Bakit? Gusto mo pa ring hawakan ng walis at labanan ako. Matandang babae, sa edad mong iyan, tigilan mo na. Hindi libre ang pakikipagsiping ng anak mo sa kapatid ko. Ibigay mo sa akin agad ang pera. Si Kwan Yong, dumating na. dahan-dahan. Ano bang okasyon nito? Gusto ninyong mag-away? Lumabas kayo para mag-away. Nasaan si Kwan Shuyan? Sino ka? Hindi kita kilala. May inaasikaso si Sir Kwan, malapit na siya. Ako ang bagong manager ng kumpanya ni Kwan. Narito ako para salubungin ang asawa ng presidente. Gusto kong tanungin ka, isang simpleng tagalinis, paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Sir Kwan? Ang kapal ng mukha mo. Sino ako? Ako ang sarili niyang ina ni Sir Kwan. Hindi mo ba kailangan paalisin ang 2 taong ito? Para sa akin. Isang amoy lupang tagalinis. Naglakas loob kang magsalita ng walang galang. Muruk Singh, dalhin mo na ang biyenan mo sa ospital para magpatingin. Baka nga nabaliw na siya sa kahirapan at nagkaroon na ng mental breakdown. Ikaw ang ina ni Sir Kwan. Sinasabi ko na ako ang tatay niya. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Lumayas kayo. Kung hindi, kung nagampalan ninyo ang asawa ng presidente, hindi ko kayo palalagpasin. Sige. Hintayin ninyo ako. Tatawagan ko si Shuyan ngayon. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Tumawag, sige, tumawag ka na. Kung mapapapunta mo siya rito, luluhod ako sa sahig at tatahol na parang aso. Kung hindi mo siya mapapapunta, kayong dalawa, lumuhod kayo sa sahig at sumaludo ng 10 beses. Ruxing, tumawag ka. Umaarte lang. Hindi matawagan, ma. Tiyak na may mahalaga siyang ginagawa. Ma. Umaarte pa rin kayo dito? Kung hindi kami pumunta rito ngayon, ako at ang kapatid mo, pinaikot mo lang kami. Isang tagalinis? Paano ka naglakas loob na makipag-ugnayan sa isang tao na tulad ni Sir Kwan?
Talagang napakalakas ng loob mo. Tigilan mo na. Ngayon, kailangan kitang bigyan ng leksyon. Tigilan mo na. Napakaingay mo kanina. Kaya dapat malakas din ang pagluhod mo. Tumigil kayong lahat. Halika, tingnan. Nandito na ang asawa mo na hindi ko alam kung nagtatrabaho sa pabrika o nagde-deliver. Nagtatawag pa ng sarili niya na Panginoong Kwan. Panginoong Kwan, dali tulungan mo ako. Panginoong Kwan, bakit kayo naparito? Mayroon po ritong nagpapanggap bilang matandang ginang at batang ginang. Pinaparusahan ko po sila. Anong kamay ang humawak sa asawa ko at sa nanay ko? Ang laking lakas ng loob ninyo. Siya nga talaga ang Panginoong Kwan. Panginoong Kwan, malaki po ang pagkakamali ko. Hindi ko po alam na sila ang matandang ginang at batang ginang. Pakiusap, patawarin niyo na po ako ngayon. Kaladkarin niyo siya palabas. Ipaban siya sa buong kapital. Masusunod po. Panginoong Kwan, huwag po Panginoong Kwan. Panginoong Kwan. Panginoong Kwan. Panginoong Kwan, ako po ang nakababatang kapatid ni Roxing. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang po ang lahat kanina. Yuan Hang. Ngayon, kayo naman. Ang sakit na dinanas ni Roxing sa inyo? Dadanasin ninyo ito ng 10, 100 at 1,000 beses. Panginoong Kwan, si Roxing ay inalagaan ko mula pagkabata. Paano niyo magagawa? Tumahimik. Hindi mo talaga tunay na ina, si Roxing. Ginoong Kwan, ano pong ibig sabihin nito? Master Zhang Mulin, ilabas mo na ang tao ng pamilya mo. Malugod kong tinatanggap ang pagbabalik ng ate. Aba, Ginoong Kwan, itong si Roxing ay buhat ng 10 buwang pagdadalang tao ko. Paanong hindi ako ang tunay niyang ina? Karapat-dapat ka pa ba na tawagin na ina? Ang ginawa mo ay kasuklam-suklam talaga. Kung hindi lang siya sinuwerte, matagal na siyang nagutom at namatay dahil sa iyo. Tama ang sinabi ng ginang. Ngayon, si Roxing ay ang tunay at nag-iisang dalagang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Yuncheng. Paano siya magiging anak mo, isang babae na taga-bundok? Ginoong Kwan, totoo ba ang sinasabi niya? Nakita ko noon sa likod ng iyong leeg, ang birthmark na hugis puso. Kaya iginuhit ko ito. At ipinadala kay Master Zhang Mulin. Tinanong ko siya kung ito ba ang hugis ng birthmark ng dalaga ng pamilya mo. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa kong pang-aabuso. Maari ko po bang ikumpara muli ang birthmark ng ate? Ang birthmark na ito ay eksaktong kapareho ng sa ate. Tunay ngang ikaw ang ate. Ang perang ito ay pambili para wakasan ang inyong ugnayan kay Roxing. Kunin na ninyo ang perang iyan at lumayas na kayo. Opo. Sige na. Kukunin na namin ito at aalis na. Sandali lang. Huwag ninyo silang bigyan. Hawakan natin. Teka muna. Hindi nyo sila pwedeng bigyan. Roxing, anong ibig mong sabihin dyan? Tama. Kahit hindi man sa kabutihan naghirap si inay para sa iyo, karapatan niyang kunin ang perang ito. Bakit ka ganyang kalamig? Tao ka pa ba? Naghirap? Ang tinutukoy mo ba ay ang pag-iwan mo sa akin sa labas? At hindi nyo man lang ako pinansin kahit na halos ako'y mamatay na sa gutom? O ang pagbili nyo ng kotse gamit ang perang kinikita ko? O ang turing nyo sa akin na parang ako ay isang tagapagbigay yaman lamang at sinasamantala nyo lang ako para kumita? Roxing, nagkakamali ka. Ang totoo, ang iyong ina ay may dahilan. Mula noong maliit ako hanggang sa kasalukuyan, lahat ng pera na kinita ko ay binibigay mo kay Mu Yuan Hang. Ginawa ko na ang lahat para sa inyo. Wag kang umasa na makakakuha ka pa ng kahit isang sentimo mula sa akin. Ang asawa ko, talagang nagdalaga na. Kahit na hindi mo man naaalala, ang itinuro ko sa iyo ay ang lubos na pagpapasensiya ay magpapalala lamang sa pang-aapi. Ang ingrata mo, sa loob nitong maraming taon, kumain ka sa amin at ginamit mo ang lahat ng mga bagay namin. Mula ngayon, wala na akong kahit katiting na ugnayan sa inyo. Kaladkarin niyo sila palabas
at bigyan ng matinding leksyon para hindi sila makalimot. Opo. Ginoong Kwan, wag, wag. Wag, wag. Wag niyo akong hilahin. Guro mo, totoo bang ako ang mayaman na anak ng Mu family ng Yuncheng? Tama. Ang mga taong ito ay walang kadugo mo. Ang iyong ina ay ang pinakamarangal na ginang. Ginang mo sa Yuncheng. Ang bagay na ito ay tungkol sa pinagmulan ni Roxing, kaya dapat itong pag-aralan ng mabuti, Master. Sa katunayan, ang pamilya mo sa loob ng maraming taon ay hindi tumigil sa paghahanap sa panganay na Miss. Lalo na ang kanyang ina. Araw-araw na umiiyak at kahit sa panaginip ay hinahanap niya ang taong may birthmark. Ibinigay ko kay ginang mo agad-agad ang birthmark na ipinadala ni Shuyan at sinabi niya agad na hindi siya magkakamali. Ikaw ang kanyang anak. Maaasahan ko ba siya? Siyempre. Nag-utos na si ginang mo sa mga tauhan na maghanda ng engrandeng welcome party para sa iyo sa Yulong Hotel. Siya ngayon ay nag-aasikaso ng ibang mga bagay sa ibang bansa. Sa welcome party, tiyak na magkikita kayo. Mula ngayon, ang aming Roxing ay isang bata na may pagmamahal ng ina at nagtataglay ng pinakamarangal na pagkakakilanlan at labis-labis na pagmamahal. Mu Roxing, ikaw na impakta. Bakit sa iyo na si Kuya Shuyan ay nagkaroon ka pa ng napakarangal na pagkakakilanlan? Hindi kita hahayaang maging masaya. Huwag niyong saktan. Huwag niyong saktan. Ito lang ang nag-iisa kong anak. Pakiusap sa inyo. Binigyan kita ng oras para maghanda ng pera, pero wala kang silbi. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Ate Meijing, May negosyo ako rito? Kapag nagawa mo lang, burado na ang lahat ng utang mo. Kung magagawa mo lang ito, ang utang mo dati ay kalilimutan ko na. talaga? Ikaw? Ano ang pakay mo? Dapat ko ba kayong bigyan ng paliwanag sa ginagawa ko? Pwede ring ayaw mo. Pero hindi ko lang alam kung anong magagawa ng mga tauhan ko kapag hindi sila nakakuha ng pera. Hoy! Ma, huwag mo nang sirain ang sitwasyon. Ano man ang ipagawa mo, gagawin ko. Tatanungin kita, si Mu Roxing ba ay iyong tunay na anak? Ito. Sasabihin ko na. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Si Mu Roxing, siya ay noong bata pa, napulot ko lang sa labas. Teka. Sino ang batang babae iyan? Ang anak mo ay isinilang na malas. Ang kapalaran niya ay puro kapahamakan. Kailangan mong isama ang iyong anak na babae para maghilom ang lahat. Isa itong tulong sa anak ko mula sa langit. Sa pagkakataong ito, ikaw ang papalit sa anak ko sa lahat ng kapahamakan. Dahan-dahan lang. May masama ngang nangyayari. Nawawala ang binibini. Ipinag-uutos ko, hanapin sa buong siyudad ang dalaga ng pamilya mo. Ganun lang, dahil sa matinding pagmamahal ko sa aking anak, kinuha ko si Mu Roxing na halos patay na, at dinala ko sa bahay. Wala talaga akong alam na siya pala ang dalaga ng pamilya mo. Hindi. Si Mu Roxing ang iyong tunay na anak. Gusto kong gawin si Mu Roxing na hindi na makabalik kailanman sa pamilya mo. Siya ang pinakamayaman sa Yun City Ang ginawa ko, malalantad ako sa sandaling mag-imbestiga sila. Sundin mo lang ang sinasabi ko. At inayos ko na ang lahat. Inutusan ko na ang mga tao na suhulan ng ospital at pekeng ng birth certificate ni Mu Roxing. Kailangan mo lang igiit na si Mu Roxing ang iyong tunay na anak. Ang marka sa likod ng kanyang leeg ay peke rin. Sa ganoong paraan, si Mu Roxing ay sigurado na kamumuhian ng pamilya ng pinakamayaman
At si Master Kwan ay hindi magtitiwala sa isang babaeng puno ng kasinungalingan. Hindi ba iyan ang gusto ninyo? Mga taong tulad ninyo, makasarili at sakim, paanong papayag kayo na iwanan kayo ni Murushing upang magkaroon ng mas magandang buhay? Binibini, masyadong delikado iyang bagay na iyan. Kung malalaman ng pamilya mo, hindi ba ipapahamak na kaming dalawa? Ang bagay na ito, hindi ito kasing halaga ng utang ng anak ko. Kailangan mo sigurong pag-isipan, hindi ba? Hampas lupa ay hampas lupa. Talagang ang marunong kang tumawad ng sobra. Ang 1 milyong piso noong una, binayaran ko na para sa inyo. Narito ang 500,000 piso. Basta gawin ninyo ng maayos ang bagay na ito. Bibigyan ko pa kayo ng 500,000 piso. Ang bagay na ito, panatilihin ninyo itong sikreto. Binibini, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masisira ang reputasyon ni Murushing. Ano ang iniisip mo? Sabihin mo, sa piging kung makita ako ng aking tunay na ina, hindi ba niya ako tatanggihan? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi ako maganda, wala akong alam sa tamang asal, at wala akong karanasan. Sa tingin mo kapag nakita niya ako, hindi ba siya mabibigo? Kuya Kwan, ako. Rusing, hindi ko hahayaang magsalita ka ng ganyan sa sarili mo. Mabait ka, matalino, at ikaw ang personal na disipulo ni Master Zhang Mulin. Gusto ko ng lahat. Talaga ba? Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Kung ganoon kasama ba roon si Kuya Kwan? Siyempre hindi. Tama nga, ang isang tao na tulad ni Kuya Kwan na nasa mataas na posisyon, paanong magkakagusto sa isang hamak na tulad ko? Hindi gusto, kundi nabibighani, rushing. Para kang isang nagniningning na bituin. Kahit kailan, nakatuon lang sa iyo ang aking paningin. Mahal kita, hindi dahil sa iyong kabaitan o katalinuhan, kundi mahal kita ng buong buo. Ang pusong ito, para lang sa iyo, kaya tumitibok ng ubod init. Hindi mahalaga kung ikaw ang panganay na anak ng pamilya mo. Upang makasama ko sa aking tabi, ikaw lang. Ano man ang mangyari, lagi akong nandito para sa iyo. Sure yan. Nandito ako. Bakit ka biglang naging ganyan ngayon? Ikaw ang pinakamabait sa akin sa mundo, at ikaw rin ang pinakamamahal ko. Naaalala mo ba noong nagpatingin tayo sa doktor para sa pagbubuntis? Ano ang ipinagbilin niya? Kailangan kong mag-ingat sa kinakain, magpahinga ng sapat, at saka, ano? At saka, 3 buwan bago tayo makapagtalik muli. Ilang buwan na ngayon? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo, Ginang? 3.5 buwan na. Kaya, gusto mo ba? Kung ikaw ang may gusto, handa ako. Boss Kwan, nagsimula nang gumalaw si Miss Zhang. Masyadong mapagmalaki. Magpabantay ka sa kanya, huwag siyang gambalain. Kapag nagising siya at nagtanong, sabihin mong may inasikaso ako. At pagkatapos kong asikasuhin, pupunta ako sa kanyang welcome back party. Masusunod po.
Ginang, gising na po kayo? Nasaan si Ji-Kwan? May inasikaso po si Gikwan. Babalik po siya mamaya sa inyong welcome back party. Naghanda po siya ng mga damit. Pumili lang po kayo. Roxing. Ma, sobrang bongga naman ito. Buti naman, Roxing. Bakit kayo nakatunganga? Bihisan na ninyo ang ginang. Mulin, marami akong utang na loob sa iyo. Dahil sa iyo kaya ko nakita ang aking anak. Itong batang si Roxing, sobrang naghirap sa loob ng maraming taon. Kailangan siyang alagaan ng mabuti pagkatapos nito. Sa loob ng panahong ito, malaking tulong ang matandang ginang Kwan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat ng husto. Simula ngayon, si Roxing ay poprotektahan ng pamilya mo at pamilya Kwan, kaya't wala siyang dapat alalahanin. Kailangan talaga natin siyang protektahan ng mabuti. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa welcome back party ng aking anak. Pagkatapos ng 10 taon, sa wakas ay nakita ko na ang aking minamahal na anak. Ngayon, sisiguraduhin kong si Roxing ay magiging pinakamahalagang tao dito. Roxing, naawa ako sa iyo nitong mga nakaraang taon. Wala nang makakaapi sa iyo. Ngayon, bukod sa pagdiriwang ng pagbalik ng aking anak, may isa pa akong anunsyo. Ibibigay ko ang buong Mu Corporation sa pamamahala ni Roxing. Simula ngayon, siya na ang pinuno ng pamilya mo. Mu Roxing, ikaw na impostor. Nakatayo ka dyan bilang anak ng pinakamayaman. Hindi ka ba kinakabahan? Ikaw na naman. Ngayon ang espesyal na araw ng aking Roxing. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kung nandito ka para manggulo, lumabas ka ngayon. Madam Mu, nandito ako para tulungan ka. Hindi mo siya tunay na anak, hinding-hindi. Anak lang siya ng isang magsasaka. Ang birthmark ni Roxing sa likod ng leeg niya at ang birthmark ng tunay na panganay ng pamilya mo ay pareho ang lokasyon. At laki, pati ang hugis ay magkapareho. Ikaw, huwag kang magpakalat ng mga walang kabuluhang usapan dito. Isang birthmark lang. Ano ang mapapatunayan yan? Umakyat ka rito. Roxing. Roxing, kasalanan ko anak. Wala akong kakayahan. Hindi kita mabigyan ng mayamang pamilya. Wala akong kinalaman sa inyo, sinabi ko na. Roxing. Alam kong ayaw mo akong kilalanin. Okay lang. Kahit ayaw mo akong maging ina, hindi mo pa rin matatanggihan na ipinagbuntis kita ng 10 buwan at ipinanganak kita. Hindi natin pwedeng kalabanin ang pamilya mo. Maayos ka lang ba? Anong nangyayari dito? Bakit nasa kanya ang birth certificate mo? Hindi ba't ako ang anak mo? Sa bagay na ito, baka may hindi lang pagkakaunawaan. Ang babaeng ito ay puro kasinungalingan. Mrs. Mu, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ate, alam kong gusto mo ng pera, pero huwag mong ipagsapalaran ng lahat para magpanggap na anak ng pinakamayamang tao. Sinasabi mong anak mo siya. Nasaan ang peklat niya? Ginamit niya ang peklat ng anak ng pinakamayamang tao at naghanap ng tattoo artist para ilagay ito ng paisa-isa. Huwag kang magsinungaling. Mayroon na akong peklat na ito simula pa noong bata ako. Hindi kita naturuan ng tama, anak. Ngayon, hindi ko na talaga kayang tiisin. Noong una, ako ang nakakita sa anak ng pinakamayamang tao sa kalye at dinala ko siya sa bahay. Saan? Sa Yushing Avenue, kung saan kayo na aksidente. Nasaan na ang anak ko? Si Roxing ay napakakulit. Habang nakikipaglaro sa anak mo, hindi niya sinasadya. Itinulak niya ang anak mo sa isang balon at namatay. Hindi ko talaga ginawa ang bagay na iyan. Huwag kang magsinungaling. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Nakita ko sa telebisyon na hinahanap ninyo sa buong bayan ang inyong anak na babae na may heart-shaped birthmark sa likod ng leeg. Doon ko lang nalaman na si Roxing ay gumawa ng malaking gulo. Pero itong si Roxing, lagi niyang inirereklamo na mahirap kami.
Kaya pala itong bagay na ito ay tanda niya. Noong siya ay 18 anyos, humingi siya sa akin ng 30,000 piso at nagpatato siya sa likod ng leeg niya ng eksaktong kapareho ng sa inyong anak. Ngayon ay narito na naman siya para magpanggap na tunay na tagapagmana. Paanong nangyari? Ma, Huwag mo akong hawakan. Hindi ka talaga ang tunay kong anak. Ikaw ba ang pumatay sa tunay kong anak? Sumagot ka. maniniwala ka sa akin, wala talaga akong ginawa. Ate, ngayong umabot na tayo sa ganito, huwag ka nang magkunwari. Ayaw na naming makita si Madam Mu na patuloy mong niloloko. Kung ayaw mo kaming igalang ng mama, ayos lang. Pero paano mo nagawang patayin ang anak ng iba na walang pakialam? At pagkatapos ay tatawagin mo siyang mama. Tao ka pa ba? Huwag mo nang dagdagan ang problema dito. Ikaw at ang mama mo, ayaw ninyo lang na maging masaya ako? Muraksing, sa tingin ko nairita ka lang nang binuking kita sa harap ng lahat. Kaya ka nagagalit. Ang babaeng tulad mo, pwede bang maging asawa ni Kuya Shuyan? Naniniwala akong hindi ganyan si Roxing. Nandito ako. Huwag mo siyang galawin. Tama na! Para hindi masira ang welcome home party ni Roxing. Matagal ko nang pinagawa ang DNA test kina Roxing at Madam Mu. Malapit nang dumating ang resulta. Pinatigil ba kita? Huwag kang makialam dito. Ipagpatuloy mo. Sige, magpa-DNA test tayo. Dugo namin ang dumadaloy sa kanya. Hindi yan magbabago. Wala nang iba pa, One Queen. Na ako ang nagpalaki sa batang ito. Alam ko kung gaano siya kaganda ng kalooban. Imposibleng gawin niya ang kalokohang ito. Bukod pa riyan, nung una ko siyang makita, naisip ko na hawig mo siya. Nagpahanap na ako ng taong magpapatunay. Ang birthmark sa likod ng leeg niya. Hindi lang yan simpleng tattoo. Iyan ay simulat sa pulna. Buti na lang. Totoo ang birthmark na ito. Paano mo ako niloko? Ginang mo? Siyempre, ipagtatanggol ni Master Zhang Mulian ang kanyang disipulo. Kung anak ng pinakamayamang babae si Muraksing. Kung gayon si Master Zhang at ang pamilya mo, ay lalong magiging malapit, hindi ba? Sino ang nakakaalam kung nagkasabwat na kayo para lokohin kaming lahat? Tama. Kung tunay kang ang anak ng pinakamayamang babae, bakit ngayon mo lang dinala ang birthmark para makilala? Ang iyong ina? Hindi ba't dahil alam ni ginang mo na ang batang babae noong bata pa ay hindi mo kahawig? Ngayon na matanda na, nagbago ang hitsura para magpatuloy sa panloloko. Pepeke na lang? Peke pa? Hindi ka pa uuwi. Nandito na ang DNA test. Alam kong nahuli mo akong nagsisinungaling. Ma, dali na tayong umalis. Tara, lakad na. Anong nangyayari? Dumating na ang resulta ng DNA test. Sumuko ka na ba? Huwag kang umalis. Ginang mo, ang batang ito, siya ba ang tunay mong anak? Makikita natin sa resulta ng DNA test. Paanong nangyari iyan? Hindi ikaw ang anak ko. Ang anak ko, pinatay mo ba siya? Sagutin mo ako. Zhang Mulin. Ang sertipiko ng DNA test ni Roxing at Ginang Mu ay lumabas na. Pakibalik na lang sa site sa araw na iyon. Natural lang. Medyo gabi na. Kumain na muna tayo at babalikan na lang natin mamaya. Sige. Muraksing, mag-enjoy ka sa malaking regalo na ibibigay ko sa iyo. Ano ba talaga itong resulta ng pagsusuri? Hanggang kailan? Ang mo balak akong lokohin? Ibalik mo sa akin ang aking anak. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Tama na. Para akong mababaliw. Halos naisip ko na itong mamamatay tao ay parang sarili kong anak. Ako. Ginang mo mag-isip-isip ka bago ka kumilos. Hindi mo pa nalilinaw ang mga pangyayari, pero nananakit ka na agad. Bukod pa rito, si Roxing ay ang kasalukuyang batang ginang ng pamilya Kwan. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya Kwan?
Hindi ko inaasahan na ang pinakasalan ni Ginoong Kwan ay isang taong mapanlinlang at uso. Ngayong wala si Ginoong Kwan sa ganitong kalaking okasyon, baka alam na niya kung anong klaseng tao siya, kaya siya nahihiyang pumunta. Umalis ka na agad sa Kwan Group. Tigilan ninyo. Gusto ba ninyong magrebelde? Hayop na walang hiya ka. Gusto mo ring maging isang mayaman at mataas na babae. Katulad din namin, bulok ka na rin hanggang sa kaibuturan. Ang mamahaling cake na ito, karapat-dapat ka bang kumain yan? Gusto mo kaming iwanan? Huwag na huwag mong isipin yan. Inay, wala talaga akong ginawang masama. Mga tao, ang babaeng ito ay hinihinalang. Nagbalak pumatay sa anak ng pinakamayamang tao. Dalhin ninyo siya sa himpilan ng pulisya. Pakawalan ninyo si Roxing! Roxing! Huwag kang matakot, nandito na ako. Ang mga taong umapi sa asawa ko ngayon, walang sino man sa inyo ang palalampasin ko. Jiuyan, buti na lang at dumating ka. Ang asawa mo halos inapi na ng husto. Ginoong Kwan, ang asawa mo ay puno ng kasinungalingan. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ng aking anak, iyon ay sige na. Pero sinaktan pa niya ang anak ko. Ngayon, kung hindi ito matatapos, hindi ko siya palalampasin. Ginang mo, sino ang nagsabing inagaw ni Roxing ang pagkakakilanlan ng anak mo? Kuya Shuyan, itong ulat ng pagsusuri na ito ay personal na inilabas ni Maestro Jiang. Malinaw na nakasulat dito. Hindi talaga siya anak ni Ginang mo. May sapat na matibay na ebidensya. Paano mo pa siya ipagtatanggol? Hindi ba't ikaw mismo ang nagpalit ng ulat na iyan? Sa opisina ni Kuya Shuyan noong araw na iyon, walang kahit isang guwardiya, ibig sabihin. Pekeng ulat iyan. Ginang mo. Itong totoong ulat ng pagsusuri ay nagpapakita na ikaw nga ang totoong ina ng binibini. Sino ang nakakaalam kung kayo ay sinasadya itong inihanda upang gawing totoo ang mga peke? Ang pamilya Kwan ninyo ay makapangyarihan at maimpluwensya. Ang gumawa ng isang pekeng ulat ay hindi mahirap, hindi ba? Ang ulat ng pagsusuri ay maaaring pekein, pero ito ay hindi na talaga mapapalsipika, hindi ba? Itong kahon ng 2 dragon na jade, paano napunta sa'yo? Parang pamilyar sa akin ang kahong ito. Ginoong Kwan, ito ang kahon ng 2 dragon na jade na minana ng pamilya mo sa bawat henerasyon. Dito, nakaingatan ang jade pendant ng tagapamahala ng pamilya mo. Ang nagmamay-ari nito ay nagtataglay din ng kapangyarihang sundin ng buong pamilya mo ang kanyang utos. Ano itong ginagawa mo? Huwag mong sabihin, gusto mong maging pinuno ng pamilya mo. Ito ay orihinal na pag-aari ng aking asawa. Ipinasa ito ni Direktor Mu kay Roxing. Bukod pa rito, kahit na naisin ko itong kunin, hindi ko naman mabubuksan ang kahon at makuha ang jade pendant. Siyempre naman, para mabuksan ang kahong ito, kailangang ilagay ang fingerprint ng direktang inapo ng pamilya mo. Iyon ay ang fingerprint ng aking anak na babae. Kuya Shuyan, kinuha mo ang kahong ito? Gusto mo? Hala. Ang aking asawa ay ang young madam ng pamilya Kwan. Walang sino man ang makakakilos laban sa kanya. Ang pagkakagulo ninyo ngayon, nakasalalay ang kanyang dangal. Hindi ko papayagan ng sino man na siraan siya kahit katiting. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa pagiging mapangahas ko. Personal akong lumipad patungong bansang M at nagpunta sa punong tanggapan ng pamilya mo para bawiin ang kahon ng 2 dragon na jade na ito. Tama, hindi namin hahayaang maparatangan si Roxing ng maling pag-aangkin ng walang dahilan. Sige, subukan mo. Kung hindi iyan sa kanya, hindi kita palalampasin. Senior Miss, paano na ito? Huwag kayong maingay, layas diyan. Nabigo ang pag-verify ng fingerprint. Bakit nangyayari ito? Hindi kaya totoo na hindi ako anak ng pamilya mo? Kaya pala hindi pala talaga siya ang anak ng pinakamayamang tao. Kailangan ko pang gumamit ng napakaraming paraan. Muruksing, hanggang dito na lang. Ano pa ang gusto mo? Ikaw na impostora. Roxing, pinapayuhan kitang tumigil na. Hindi ka nakinig. Tingnan mo, ngayon umabot na tayo sa ganitong kalagayan. Hindi ba dapat nagpakabait ka na lang bilang Ginang Kwan? Pero pinilit mo pa ring mag-ingay sa pamilya ng pinakamayamang tao. Kaya katuloy nagkaroon ng problema, tama ba? Patawad, Ginang mo. Hindi ko sinaktan ang anak mo. Talagang tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang pangalan ng anak ko mula sa bibig mo. Mga tao, dakpin niyo siya. Tingnan natin kung sino talagang ang maglalakas loob na galawin ang aking asawa ngayon. Ginang mo.
Roxing, ang inilalagay dito ay ang jade pendant na maaaring mamahala sa lahat ng mga ari-arian ng pamilya mo. Kaliwa para sa lalaki, kanan para sa babae. Ikaw, ilagay mo lang ng dahan-dahan ang maliit na daliri mo. Sa hinaharap, ikaw lang ang makakapagbukas nito. Anak, iiwan ko sa iyo ang lahat, di ba? Opo. Dali, tawagan agad ang doktor. Chiuyan? Chiuyan? Naalala ko na ang lahat. Ang tatay ko ay ginamit ang kanyang kanang kamay para iset up ang fingerprint ko. Gusto kong subukan ulit. Muroxing, nagpapanggap ka pa rin dito. Hindi mo talaga. Mabubuksan ang kahon na yan. Matagumpay ang pag-verify ng fingerprint. Matagumpay ang fingerprint verifikasyon. Senyor Kwan, naalala ko na ang lahat. Ang tatay ko ay si Mu Zufeng. Ang nanay ko ay... Roxing? Mabait kong anak. Kasalanan lahat ni Mama. Mali ang akala ko sa'yo. Patawad. Nagkamali si Mama. Ma, hindi kita sinisisi. Ilang taon mo na akong hinanap? Kaya nang marinig mo ang lahat ng ito, natural lang na hindi mo kayanin? Nagkamali siya, ay iba pa. Senyor Kwan, nagkamali ako. Lahat ng ito'y gawa ng babaeng ito. Siya ang nag-udyok sa amin. Tama, siya nga. Sinadya niyang magpautang sa mataas na interes at inutusang siraan ko si ate rito. Ate, nakikiusap ako, malawak ang puso mo. Pakiusap, huwag hayaan kami ni Mama ipagmalupitan ni Senyor Kwan. Tumahimik. Karapat-dapat ba kayong maging pamilya ni Roxing? Hindi ako, Kuya Shuyan. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi nila. Narito ang record ng mga padala mo sa mag-ina nila, pati ang mga pekeng dokumento. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Sobrang sama ng ugali. Iparating ang aking utos. Simula ngayon, kakanselahin ng Kwan Group ang lahat ng pamumuhunan sa pamilyang Zhang. Sinumang makipagtulungan sa kanila, sinumang kumampi sa kanila ay nakikipagbangga sa akin at sa Kwan Group. Ibig ba nilang lipulin kaming pamilyang Zhang? Lipulin ng walang patawad? Matagal ko na kayong binalaan. Ang mga api sa asawa ko, hinding-hindi ko palalagpasin. At kayo, ipagbawal kayo sa buong Imperial City. Huwag na kayong lilingon dito kahit isang hakbang. Mga tao. Huwag, Senyor Kwan. Roxing. Matanda na si Ina. Mula ngayon ang Mu Corporation, lubos ko nang ipinagkakatiwala sa'yo. Ang pagkakaroon ni Mr. Kwan na ganito ka magmahal, ang iyong mama, at ang iyong ama na nasa kabilang buhay, ay panatag na ang loob. Roxing, nang makilala kita, nalaman ko na ang isang taong kasing lamig at kasing walang kibuko ay makakaranas din ng pagbabago. Sa piling mo, hindi ko na kailangang mainggit sa mga taong nagmamay-ari ng libu-libong kayamanan. Dahil ang aking kayamanan ay nasa tabi ko lang. Ang proposal na inutang ko sa iyo ay babawiin ko ngayon. Tayo ay magkasama habang buhay. Makakasalan mo ba ako? Oo, pakasalan mo ako.